Sa totoo lang, isa akong napakagwapong binata. Ang mga hindi nakakaalam ay maaaring iniisip kung gaano kasarap maging gwapo, pero wala silang ideya kung gaano ito kaistorbo. Hindi ba pinalitan ko na ang WeChat number ko? Bakit may mahigit 100 ng babae na gustong magdagdag sa akin ulit? Sino ang nagbulgar nito? Gusto lang naman nila ako dahil sa hitsura ko. Kung magkakataon man na makasalubong ko ang isa sa kanila sa tabi ng daan, gagawin nila ang lahat para ikulong ako kung saan sa gabi at lagyan ng pampatulog ang inumin ko. Minsan naiisip ko, kung iba kaya ang naging buhay ko, magiging ganito rin ba ito kabala? Namatay ako. Medyo gasgas na ang mamatay sa ilalim ng isang malaking crack. Mas gasgas pa na hindi ako tuluyang namatay at ang kaluluwa ko ay lumipat sa ibang mundo. Paano naging ganito kawawa ang pagkakataong ito para sa isang kasing ganda at kasing gwapo ko? Huwag mong sabihin ito ang katawan na masasapian ko. Magulo ang kanyang kasuotan at may hanggal ng ngiti pa sa mukha niya. Kamukhang kamukha ko siya. Posible bang siya ang isa pang ako sa mundong ito? Ito ba ang kanyang mga alaala? Ang lalaking ito ay may kaparehong pangalan ko. Siya rin ay tinatawag na Kian, at anak siya ng isang opisyal ng gobyerno mula sa isang maliit at liblib na nayon sa Han Empire. Sa isang paglalakbay noong Tagsibul, nakilala niya ang isang magandang babae na nagngangalang Chin Zinzi. Dahil sa pagmamahal niya rito, walang pag-aalinlangang sinundan niya ito papunta sa sekta ng Imo Zong na libu-libong milya ang layo. Simula noon, nalulong siya sa lamang ng lalawigan at sa gabi-gabing pagnanasa ni Chin Zinzi, kaya't natuklasan niya ang iba't ibang klase ng posisyon. Dahil sa walang tigil na pagsasanay ni Chin Zinzi araw at gabi, unti-unting pamayat si Xiang, ngunit gaya ng dati, patuloy pa rin siyang sumusunod sa bawat utos ni Chin Zinzi. Hanggang sa isang gabi, natulog siya at hindi na nagising pang muli. Hindi ba halata na isa itong patibong? Ang babaeng iyon ay isang tagasunod ng demonyong landas at sinisipsip ang kanyang lakas buhay. Crick, my lady, wala pa ring pagbabago kay Child Xe simula kaninang umaga. Dapat ay malapit na siyang bawian ng buhay. Pero mukhang napakalas mo sa swerte sa pagkakataong ito. Kahit gwapo siya, napakawalang kwento naman niya at hindi sophisticado, kaya hindi siya bagay sa iyo, my lady. Ano ba ang alam mo, Iwaru? Ang katawan niya ay may pambihirang birtud na bihirang matagpuan kahit sa loob ng 100 taon. Kung nagsimula lang siyang magsanay, tiyak na maaabot niya ang innate realm. Kung hindi lang siya lumaki sa liblib na lugar, matagal na sana siyang natuklasan ng mga pangunahing sekta ng martial arts at tinanggap bilang isang core disciple. Ngayon na ginamit ko na ang lihim na paraan ng double cultivation para higupin ang kanyang lakas buhay, sa oras na tuluyan siyang mamatay at mapawi ang kanyang kaluluwa, makokontrol ko ang kanyang katawan at maisa sa katuparan ko ang aking plano. Kung hindi pa siya patay, nangangahulugan lang na hindi ko palubusang nahigop ang kanyang lakas buhay. Kakailanganin ko pang ulitin ito ng ilang beses pa. Kung patay na siya, basta ko na lang itatapon ang kanyang katawan. Pero sandali lang. Anong nangyayari? Sandali, paano ko? Hindi ba ako mahahalata? Subukan kong alalahanin kung paano nakikipag-usap ang dating may-ari ng katawang ito kay Chin Zinzi. My lady, ano ang ginagawa mo? Narinig ko lang na sinasabi mong hindi maganda ang pakiramdam ng aking dear kaya naparito ako upang tingnan. Ngayong alam kong ayos ka lang, panatag na ang loob ko. Tinatawag ako ng pinuno ng sekta upang pumunta sa isang lugar. Magpahinga ka na muna. Babalik ako mamayang gabi upang samahan kang muli. Oh, sige, my lady, ang pinag-usapan natin kanina, huwag kang mag-alala, hindi niya narinig. Mahina ang kanyang loob at sobrang inosente. Hindi siya kailanman magsisinungaling sa harap ko. Dahil hindi pa ganap na nauubos ang kanyang virtuous body, kakailanganin ko pang higupin ang kanyang lakas buhay ng ilang beses pa hanggang sa tuluyan siyang maubos. Tama, mabuti na lang at magaling akong umarte. Napaniwala ko siya sa ngayon. Halos ganap nang nagtagpo ang aming alaala. Pero ang taong ito ay talaga namang walang pag-asa. Ang tagal niyang natutulog at wala man lang disenteng impormasyon. Ang tanging alam ko lang ay ito ay isang mundo kung saan napakahalaga ng lakas sa martial arts, at bukod sa mga ordinaryong tao, may mga mandirigmang may kakayahang lumipad sa himpapawid. Ang mga mandirigmang ito ay nahahati sa acquired, innate, at heavenly realms.
Ang pinakamataas na antas sa acquired realm ay ang ika-9 na layer. Acquired, innate, heavenly realm, wala nang ibang alam ang orihinal na may-ari tungkol sa mas matataas na antas. Kahit na naloko ko ang babaeng iyon kanina, siguradong babalik siya ngayong gabi para higupin ang lakas buhay ko. Kailangan kong magmadali, mag-impake ng gamit at tumakas. Kung manatili ako rito, tiyak na mamamatay ako. Aray, sandali lang, ang sakit ng likod ko at nanghihina ang mga binti ko. Napakahina ng katawan na ito. Huwag mong sabihing hindi ko kayang tumakas. Mamamatay ako sa kama ng babaeng iyon ngayong gabi. Wala bang kahit anong paraan para mailigtas ko ang sarili ko? Hindi ba lahat ng taong nalilipat sa ibang mundo ay may espesyal na kakayahan, isang cheat, isang sistema, o kung anuman? Nasaan ang cheat ko? Tala, literal na gintong daliri. Ako ay narito. Natapos na ang pag-load ng sistema. Malugod kang inaanyayahan upang gamitin ito. Nagsisimula na. Antas ng sistema, antas 0. Pangalan, Kion. Realm, wala. Mastery ng kasanayan, palawakin. Origin points, 0. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang realm, 0. May cheat nga ako. Pero ano ito? Kasalukuyang antas ng sistema, antas 0. Naka-unlock na pangunahing function, pagpapalakas ng kasanayan. Magagamit mong i-upgrade ang iyong kasanayan gamit ang origin points. Depende sa kasanayan, iba-iba ang kailangang halaga ng origin points. Astig. Anong kasanayan meron ako ngayon? Kailangan ko bang palawakin ang tab na ito para makita? Mastery ng kasanayan. Guyan Gang. Kasalukuyang antas, antas 0. Kasalukuyang epekto, bahagyang nakakadagdag ng sigla. Guyan Gang. Isang walang kwentang paraan para palakasin ang libido. Tila si Chin Zinzi ang nagturo nito sa orihinal na may-ari. Pero ito lang ang meron ako, kaya i-upgrade ko na lang. Paumanhin, wala kang sapat na origin points upang mag-upgrade. Napaka-user-friendly naman ang system prompt na ito, ha? Oy, sistema, paano ako makakakuha ng origin points? Ang origin points ay nagagamit kapag ginagamit ang mga function ng sistema. Ang mga ito ay nabubuo kapag sinisipsip at ginagawang enerhiya ng sistema ang mga kaguluhang idinudulot ng gumagamit sa natural na mundo. Ang sistema ay maaaring mangolekta ng matitinding emosyon ng ibang tao patungo sa gumagamit upang makalakam ng maliit na halaga ng origin points. Matitinding emosyon patungo sa akin. Medyo naiintindihan ko na ang lahat ng ito, pero ano naman ang ibig sabihin ng countless realms? Tala, literal na walang hanggang langit at di mabilang na mundo. Ang terminong ito ay karaniwang ginagamit sa mga Chinese novel upang ipakita ang iba't ibang mundo sa loob ng isang kwento. Karaniwan, may mga pangunahing mundo, submundo, at iba pang mga mundo na may iba't ibang antas ng kapangyarihan. Ang countless realms ay bumabalot sa buong likas na mundo. Maaari mong gamitin ang sistema upang pansamantalang umalis sa pangunahing mundo at lumipat sa iba pang mundo ng random. Mas astig ito kaysa sa inaasahan ko. Pero sandali, itong sinasabi mong main world, ang tinutukoy mo ba ay ang mundong ito? Hindi ba ito Earth? Itinakda na ang mundong ito bilang pangunahing mundo. Ang buhay ay masyadong maikli. Gusto kong bumalik sa Earth. Sa pag-upgrade ng sistema, ma-unlock mo ang realm travel function. Tuwing gagamitin ang function na ito, ang gumagamit ay random na ipapadala sa ibang mundo, at isa sa mga ito ay maaaring Earth. Ang realm travel function ay ma-unlock kapag naabot ng sistema ang antas 1. Kasalukuyang antas ng sistema, antas 0. Paano ko may upgrade ang sistema? At paano ko magagamit ang origin points? Upang may upgrade ang sistema, kailangang matagpuan ng gumagamit ang mga nagkalat na system fragments. Kapag nadiskubre ang isang system fragment, agad kang aabisuhan ng sistema. Ang mga system fragment ay nakakalat sa iba't ibang realms. Kailangang malapit ang gumagamit sa isang fragment bago ito ma-detect ng sistema. Ibig sabihin, nakadepende ito sa swerte. Salamat sa paggamit ng sistema. Kapag ginagamit ang sistemang ito, tawagin ang system panel upang lumabas ang display. Ang pag-upgrade ng sistema at pag-unlock ng realm travel function ay ganap na nakadepende sa swerte, kaya hindi ko na kailangang isipin ito sa ngayon. Ang pagpapalakas ng kasanayan ang tanging magagawa ko sa ngayon. Tungkol naman sa origin points, napakadali lang niyan.
Ano ang ginagawa mo sa labas? Nagsisimula na akong makaramdam ng hilo sa loob ng silid, kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Tala, literal na irregular na tibok ng puso at pananakit ng dibdib. Pero sinabi ng lady na, walang galang. Sinampal niya ako. Ganoon ka ba makipag-usap sa isang nakatataas? Tawagin mo akong senior. Tala, literal na asawa ng kapatid na babae ng ama. Sa kasong ito, ginagamit ito bilang tanda ng paggalang sa isang nakatatanda o may mas mataas na katayuan. Nakuhang origin points galit, 0.01 points euro. Ikaw, paano mo nagawa akong saktan? Tama nga ang hinala ko. Ang galit ang pinakamadaling mag-trigger ng matitinding emosyon. Ano, hindi mo talaga ako tatantanan. Sige na nga, mahina ang katawan ko. Kapag may nangyari sa akin, kaya mo bang akoon ang responsibilidad? Tala, literal na kakulangan sa chi. Hindi ko magagawa. Nakuhang origin points galit, 0.01 points euro. Ang mga babaeng lingkod ay ganito kalalakas. Mukhang kung gusto kong makawala sa kaguluhang ito, wala akong ibang pagpipilian kundi magtipon ng mas maraming matitinding emosyon. Wala ka talagang pangitain sa hinaharap. Hindi mo pa rin ako tinutulungan sa paglalakad. Nakuhang origin points tuwa, 0.01 points euro. Sandali lang, ano yun? Tuwa. Huwag mong sabihing itong babaeng to. Tala, para sa mga hindi nakakaalam, ang ay nangangahulugan ng masokista. Nakakatandang kapatid na babae, euro, bakit parang ang dami mong oras ngayon? Magandang makita kang muli, nakakatandang kapatid. Kasi gusto lang ng senior kung maglakad-lakad. Hindi ba kayo ang nakakatandang Marshall Sisters lang June? Ang gwapo mo talaga. Gusto ko talagang kagatin ka. Hihihi alternasyon. Hindi ka ba natatakot na punutin ng nakakatandang Marshall Sister ang marumi mong bibig? Tulad ng inaasahan, puro kayong mga tusoong babae. Kung hindi lang dahil sa pagsiksip ng lakas buhay na kalokohan, baka nagkasundo pa tayo ng maayos. Hindi ba ito ang paborito ni Elder Marshall Sister? Ang cute mong bata, ilang araw ka nang nakakulong sa bahay, hindi ba? Akala ko tuluyan ka ng hihihi. Oras na lang ang hinihintay. Tingnan mo ang kaawa-awa niyang hitsura. Ilang beses pa kaya niya kakayanin yun? Kayong tatlo, nandito ba kayo para linisin ang bibig niyo? Ano? Napakapuno ng tae ang mga bibig niyo. Huwag mong sabihing ito rin ang ipinangmumumog niyo. Ikaw lang ang hamak na basura na walang alam sa martial arts tapos ang kapal ng mukha mong maging bastos. Ano? Talagang nangangahas kang. Kahapon lang sinabi sa akin ng lady ko na ayaw niya sa akin dahil napakaduwag ko. Simula ngayon, kailangan kong tumapang. At kung may manggahas na mambastos sa akin. Si Qin Zinzi ay direktang alagad ng Mo Ching Sect Master, kaya siguradong may espesyal siyang katayuan sa sekta. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinrotektahan ang orihinal na may-ari ng katawang ito, kaya hindi natatakot sa kanya ang ibang tao. Kung sino man ang mambastos sa akin, sa kanila niya ibubuhos ang galit niya. Sa tingin mo ba matalino yan? Nakakatandang Marshall Sister Chin. Ikaw, hampas lupa. Natatakot ka sa isang babae lang. Wala ka bang hiya? Ang bagay ba sa pagitan ng mga hita mo ay pampaganda lang? Ha. Pero hanggat gusto pa rin ako ni Qin Zinzi, tiyak na titiisin niya ako sa ngayon. Kaya gagamitin ko na lang ang pangalan niya para matapos ang mga bagay-bagay. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Li Sanjian. Isang maliit na kagat lang, pero unti-unti, maaabot ko rin ang gusto ko. Wala naman akong mawawala. Tala, literal na, laman ng binti ng lamok, nangangahulugang maliit na bagay na unti-unting nagiging malaki. Sumpa ko sa pangalan ng lady ko, hindi ko kayo mumurahin, kayong mga anak ng tala, literal na, isusulat ko ng pabaliktad ang karakter ng pangalan ni Lady Ching, isang mapanlibak na ekspresyon na nangangahulugang, hinding-hindi mangyayari ito. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Zhang Danyo. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Wang Irma. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Li Sanjian. Kayong mga anak ng mga gigolo, mga lalaking walang tatagal, hindi ko hahayaan na makaligtas ang sinuman sa sekta na nang-api at tumawa sa orihinal na may-ari ng katawang ito. Ngayon, sino ang susunod?
Palaruan ng martial arts. Pasukan ng bundok bila-bila. Hindi mo gusto. Kung ayaw mo, sabihin mo sa lady ko. Siya ang bahala sa akin. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sikreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.